Number 5. Solee, isang South Korean actress, singer at model. Naging membro ng girl group na FX. Lumabas siya sa comedy series na To the Beautiful You, kung saan nakakuha siya ng 2 SBS Drama Awards at nominasyon para sa 49th Paeksang Arts Awards. Nakilala sa kanya unconventional persona, liberated at forward thinker, na para sa mga miyembro ng conservative media ay inappropriate at absurd. Noong August 14, 2018, sinuportahan niya ang Comfort Women Day. Sinabi niya din na supporter siya ng No Bra Movement. Dahil sa pagiging outspoken ni Solee, nabihira sa mga babaeng Korean entertainers, umani siya ng iba't ibang klase ng pambabatikos mula sa iba't ibang media outlets at sa mga kritiko. Ipinahayag niya na siya ay nakaranas ng cyberbullying at online abuse. Hiniling niya na sana ang mga tao ay matutong tumanggap ng pagkakaiba ng bawat isa. Noong October 14, 2019, natagpo ang nakabigti ang katawan ng walang buhay na si Sally sa ikalawang palapag ng bahay nito sa Seongnam, south of Seoul. Pagkatapos ng 4 na araw na pribadong burol, inilibing si Solee sa hindi na binanggit na lugar. Ang kanyang kamatayan ang naging daan upang higit na mapag-usapan ang isyu ng cyberbullying at epekto nito sa mental health ng isang tao at ang mga nagiging aksyon para dito. Number 4. Go Hara, isa ring South Korean singer at actress, miyembro ng girl group na Kara. Lumabas siya sa telebisyon drama na City Hunter noong 2011. Nagkaroon din siya ng collaboration sa Japanese musician na si Maharu Fukuyama sa kantang Magic of Love. Na-appoint siya bilang blood donation ambassador para sa Hanmum Blood Bank. Nagkaroon siya ng sarili niyang reality show titled On and Off na iniere sa MBC Music. Noong July 2015, inilusad niya ang pagiging solo artist. Noong April 2019, nagpa-plastic surgery siya para ipaayos ang kanyang eyelid muscles. Maraming netizens ang hindi ito nagustuhan at inatake siya sa social media. Bago pa iyon, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ng kanyang boyfriend na si Choi Jong-boom na isang hairdresser. Ang problemang ito ay umabot sa korte. Ito ay dahil sa pagbabanta ni Choi na ilabas nito ang kanilang sex video para tapusin ang karir niya. Nang makarating sa madla ang balita tungkol sa sex video, umani siya ng pangharas sa social media. Una nag-attempt ng suicide si Go noong May 26, 2019. Naagapan at nadala siya sa ospital. Ngunit noong November 24, 2019, natagpuang walang buhay si Go sa kanyang bahay sa Gangnam, katabi ang isang suicide note. Hindi na ipina-autopsy ang bangkay ayon na rin sa request ng pamilya. Ang kamatayan niya ay naganap matapos ang mahigit na 1 buwang pagpapakamatay din ng kaibigan at idol niyang si Solee. Number 3. Johnny Lewis, ipinanganak noong October 29, 1983 sa Los Angeles, California. Nakilala siya sa role niya bilang si Kip Half-Sack F sa first 2 season ng FX series na Sons of Anarchy. Lumabas din siya bilang supporting roles sa pelikulang Underclassman, Aliens vs Predator, Requiem, at The Runaways. Si Johnny ay isa ring Scientologist. Naging rumored girlfriend niya si Katy Perry noong 2009. Nalaman niya na may anak siya sa ex-girlfriend niyang si Diane Gaeta na isa ring actress. Ipinaglaban ni Johnny ang custody niya para sa batang anak niyang si Kula May. Ngunit bigo siya ng katigan ng korte. 3 beses siya naaresto sa pagitan ng taong 2011 at 2012 dahil sa iba't ibang kaso sa gitna ng patuloy na pagpapakita ng illogical behavior na nauwi sa kaguluhan. Pinipilit ng ama ni Lewis na sumailalim ito sa psychiatric treatment na lagi nitong tinatanggihan. Sa halip, pinursige nila ito na magparehab para sa alcoholism. Noong September 26, 2012, natagpuan si Lewis at ang 81 years old landlady nito na si Catherine Davis
na wala ng buhay. Ang labi ng landlady ay natagpuan sa loob ng bahay, habang ang pusa nitong si Jessie ay natagpuan patay din sa banyo. At ang labi ni Lewis ay isa driveway. Ayon sa LAPD, tumalo si Lewis mula bubong ng bahay ni Davis. Ayon sa investigasyon, pinatay ni Lewis si Davis at ang pusa nito, at pagkatapos ay nagpakamatay si Lewis. Number 2. Linkin Park's lead vocalist Chester Charles Bennington. Naging lead vocalist din siya ng bandang Grey Days, Dead by Sunrise at Stone Temple Pilots. Lumabas na din siya sa mga pelikulang Crank High Voltage at Saw 3D. Ipinanganak noong March 20, 1976 sa Phoenix, Arizona, USA. Naging inspirasyon niya sa musika ang bandang Depeche Mode at pinangarap na makasali sa Stone Temple Pilots. Nakalaunay natupad ng maging lead singer siya nito. Sa edad na 7, nakaranas siya ng sexual abuse mula sa kaibigang lalaki na nagtagal hanggang siya ay mag-13. Natakot siyang sabihin ito dahil ayaw niyang makasuhan na bakla siya o nagsisinungaling. Nag-divorce ang mga magulang ni Bennington at napunta siya sa custody ng kanyang ama. Doon nagsimulang abusuhin ni Bennington ang alcohol, marijuana, opium, cocaine, meth at LSD. Naranasan din niyang mabuli noong high school siya. Pinakasalan niya noong 2006 si Talinda Ann Bentley, dating Playboy model, at nagkaroon sila ng 3 anak. Noong July 20, 2017, natagpuan ng isang housekeeper ang wala ng buhay na katawan ni Chester Bennington sa bahay nito sa Palos Verdes Estates, California. Suicide by hanging ang dahilan ng kanyang kamatayan. Number 1. Robin Williams. Marami ang nagulat at nalungkot sa biglaang pagpanaw ni Robin Williams. Siya ang tinaguriang funniest comedians of all time. Bumida siya sa mga pelikulang Hook, Aladdin, Patch Adams, Dead Poets Society, Jumanji, at marami pang iba. 4 na beses siyang nominado sa Academy Awards. Nanalong Best Supporting Actor sa pelikulang Good Will Hunting. Tumanggap ng 2 Primetime Emmy Awards, 6 na Golden Globe Awards, 2 Screen Actors Guild Awards at 4 na Grammy Awards. Ang hindi alam ng lahat, nasa kabila ng tagumpay ng kanyang tinatamasa at mga ngiting pinapakita, ay may inner demon na nasa sarili niya. Ang depression. Solong anak siya na mula sa mayamang angkan. Lumaki siya nang nasa pangangalaga ng mga housemaids. Lagi siya mag-isa at sa loob ng malaking bahay. Hindi siya na makatagpo ng kasiyahan. Dahil sa pagiging mahiyain at laging pag-iisa, nagkaroon siya ng isang imaginary friend. Ang comedy ang naging defense mechanism niya para labanan ang kalungkutan. Bago ang kanyang kamatayan, pinahirapan na siya ng matinding depression. Na-diagnose din siya ng early stage ng Parkinson's disease noong August 11, 2014. Winakasan ni Williams ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Ang bidyong ito ay inaalay para sa alaala ng mga yumaong ito. Pwedeng sa iba ay hindi katanggap-tanggap ang ginawa ninyong pamamaraan, ngunit alam namin na may sarili kayong mga dahilan. Para sa mga nakararanas na matinding kalungkutan at depresyon, maaaring tumawag sa hotline ng National Center for Mental Health 0917-899-8727 at 0917-989-8727. Marami pang ibang support group na matatagpuan sa social media kung sakaling nakakaranas ka nito. At lagi mong isipin, hindi ka nag-iisa. Nagustuhan niyo ba ang ganitong klaseng kwento? Kung oo, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na mga video.